Kasama natin si Ginoong Rosendo So ng Grupong Sinag, samahan ng samahang industriya ng agrikultura. Kasendo, good morning. Angel, magandang umaga. Oo, mababa daw kasi ating produksyon. Ano bang production ng local production natin ngayon? Yeah, bali yung local production natin kung titingnan natin is almost the same with last year. Ang import lalong lumaki. So ang nangyari is bumaba yung presyo, no? Kung makita natin yung sa inflation, negative inflation pang port, no? Yung February negative 2.2. Ito yung sa record ng PSA, no? Tapos yung March negative 1.8%. And April is negative 1.1%. So yung presyo natin ng port compare last year to this year, bumaba pa yung sa karne. So hindi dun sa inflation na mas kasi yung sa rice, sa corn, and itong fish ang tumaas ang inflation natin. So kung makikita natin, dapat hindi bumaba yung taripa, no? Mas pabor po sa consumer yung presyo dapat ngayon, kasi yung dating last year kung makita natin yung presyo ng karne, mga same month na nabanggit natin, mas pataas, umabot ng 220 dati, ngayon nasa 190 lang. Okay. Average, no? So hindi namin maintindihan kasi yung pinag-uusapan nga namin ni Secretary sana tumaas yung tariff, no? Hindi bumaba. Ngayon pinalaki yung 15% tariff. Oo nga, pinataas, tapos kaso tinaas nga din yung minimum yung MAB from 54 naging 204. Yes, oo, yung 15% na tariff. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede bang itaas ng ganun lang? Dapat dapat nag-consult muna sa mga stakeholder, no? Tapos bago iaan yan kay Secretary, nung natanong natin kay Secretary, nagulat siya na biglang na-implement na, no? So, oo, and dapat kasi siyang magkukumpin yan, no? Doon sa loob ng yung MAB para at least siyang mag-decide sana. Pero nagulat din siya. Kailangan ba ng Acts of Congress para itaas to from 54 to 204? Bali kung kunyari natama yung proseso, for example, no? Doon sa batas kasi dadaan pa rin sa Congress for 30 days. For 30 days. Pag-sign ng presidente, pang Congress pag-usapan ng Congress kung ito ba tama ba yung proseso or tama ba yung pagtaas, kasi kung makita natin yung farm bill bumaba pa and etong proseso, tama ba yung procedure na ginawa? Kasi hindi naman dapat may tumaas yung presyo bago may action na gano'n, no? Wala nga pagtaas ang presyo. Sapat naman yung volume. Sapat naman yung volume ng production. And wala naman shortage, di ba? Wala rin shortage. Kaya nga, so kung hindi si Secretary Laurel ang nagrekomenda nito, saan ang galing yung rekomendasyon na magtaas from 54 to 204 metric tons? Yeah, dapat malaman natin, no? Wala natin kung saan galing ito. And kasi kung makita natin yung presyo, kung yung presyo gano'n, lalong malaking kita ng importer, no? Yun ang
hindi naman yun ang solusyon. Kasi kung makita mo, kaya nag-meeting ang industry tsaka si Secretary, in-explain sa amin kung pwede yung price cap ang Ipatupad. tingnan natin. Oo. Para at least yung gap ng farm gate tsaka retail, yun ang pinoproblema for the past year. Yun ang inaan. Para at least yung retail price may stable sa 380. Kaya yung price cap ang pinag-uusapan, di ba? Hindi yung itong tariff na ibaba. Yun ang nagulat lahat na bakit yung tariff daw ang nakita na kailangan ibaba. Hindi yun nga eh. Kung wala namang kakulangan at stable naman yung prices at ang pinag-uusapan ngayon price cap na lang, bakit mo itataas from 54 to 204? Di ba? Para bang sinasabi mo sa mga magbaboy, oy, tigil nyo yung negosyo nyo. Di ba? Yun ang nakikita ng mga hog raiser. Parang Kaya nga eh. gusto papigil itong mga negosyante na nag-aalaga. Hindi. Anong gagawin natin sa harvest natin ng mais? Ano ang gamitin natin doon sa mga feed millers natin? Hindi ko maintindihan. Tapos 120,000 metric tons ang ibibigay sa food terminal para daw doon sa kadiwa ng Pangulo. Ay, sige, hintayin na muna natin reaksyon ng DA. Oo. Yeah. Yung kinompute namin kasi kung 15% tariff, no, based on yung landed cost na $2.2 to $2.3 per kilo. Ang presyo na lang yung 15% tariff is 167.2 to 173.2 Per kilo. per kilo. Oo, lalong lumayo doon sa retail price kasi dati ito yung mas maliit na volume, di ba? Ngayon ipapalaki ito, di lalong malayo doon sa gap ng retail. Yun ang inaano natin na lalong kawawa yung mga hog raiser ngayon. Magkano ang farm gate price natin? 200? 190. 190. Ang landed cost ng imported, 167. Walang Ang imported, 167 plus 15 tariff nasa 192. mas mababa pa rin. O halos pareho lang. Hindi, yung 192 kasi dress na ito eh. Yung Okay. farm gate natin is buhay. Di ba? Buhay. Okay. So, ang puunan ng kung dress ito, sabihin natin, ito nasa 290 pesos. Di ba? Wow. Compare sa imported na 192. So, ang layo, 100 ang diferensya. Kaya sinasabi natin, patay yung local industry. Buti na lang talaga, hindi na ako nagbaboy uli. Kung hindi, sasakit na nga ulo ko. Anyway, sige, hintayin natin ano magiging sagot dito ni Secretary Laurel. Kasi hindi naman pala siya nakonsulta, hindi naman pala nanggaling sa kanya yung rekomendasyon. Kasendo, maraming salamat po. Thank you for joining us. Ano natin is magsulot tayo sa Congress para at least mapag-usapan sa Kongreso. Kung hindi kasi 30 days, kung hindi nag-act ang Congress, automatic magiging patas ito. May implement. Sige. Thank you, Kasendo. Maraming salamat. Magandang umaga po. Si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag.